Amen, sabay mo. Okay, okay. Jimbumelo, Jimbumelo. Ako si Gillian Valero na isang aspiring artist. Kasalukuyan ako nagtatrabaho ngayon sa isang Filipino restaurant bilang isang waiter. At the same time, nag-aaral din ako. Kumukuha ako ng Bachelor of Fine Arts sa isang academy dito sa isang university dito sa San Francisco. Passion ko noon yung mga teachers ko dati sa UST nung nasa advertising arts ako kasi nakita ko sila na parang talagang mga radical thinkers na lumalaban sila sa eskwelahan. Kagaya ng nung time na pinagbawalan ng mga teachers na magsuot ng mga t-shirts. Gusto ng administrators naka-formal sila. Ang ginawa ng mga professors nun, pinintahan nila yung mga damit nila na may mga korbata, yung mga sapatos nila nilagyan nila sintas, pinintahan nila. Tapos pumasok sila ngayon doon sa building. So sinita sila ng guard. Sabi bawal daw sila pumasok dahil hindi raw sila naka leather shoes. Nung tinignan ng guard yung sapatos, sinabi nila, tingnan mo to. Di ba to leather shoes? Pagkita ng guard, leather shoes. Sila Buen Kalubayan. Yan yung mga naging... Ano yung mga well, hindi ko alam yung exact words, pero ang lagi lang naman sinasabi sa amin is, alam mo yun, parang gawin lang namin yung gusto namin na wala namang maganda at wala namang pangit pagdating sa art. So, it's all about parang yung dedication, passion na pinuput mo dun sa work. Yun yung nagpapaganda sa isang bagay. So, ayun. yung kabuluhan. Yung maging makabuluhan. Yun ang hinahanap natin, yung meaning. Gawin mo nga isang bagay na may pinaglalaban ka. Diba? Yun lang. Alam mo yung pinaglalaban mo. Ang hirap naman nung gawa ng art na okay din yung minsan, walang ibig sabihin. Marating din minsan yung ganun eh. Kasi sila yung mga teachers na sa estudyante sila nagsasabi imbis sa mga kapwa teachers, dahil yung mga kapwa teachers parang yung pa yung mga parang against sa kanila eh. Yung mga estudyante pa yung parang nagiging supportive. Parang nung time na pinagawa siya ng brochure dati sa UST, siya nag-design ng brochure. Siya nag-edit nun. So pinicturean niya yung building. Tapos sinabi niya sa amin nun, hindi mo talaga makikita sa brochure. Tapos sabi niya, nakita mo to? Basurahan yan eh. Nilagyan niya ng basurahan yung building na UST na hindi mo mapapansin talaga kung hindi mo tututukan na ano. So, nagpapasok sila ng mga panlaban nila sa panlaban nila sa kung ani ayaw nila eh. So, specifically si Buen Kalubayan yun, yung talagang nag-inspire sa akin nung nandun ako sa UST. Tapos one time, ang alam ko, kung natanggal siya o pinadalhan siya ng memo dahil sa ginawa niya na yung locker niya, nilagyan niya ng Jesus Christ na picture. Tapos may gas mask. Dami nag-react dun. So, pati mga fellow teachers niya na parang nag-react sa ginawa niya, parang kinikwento ng mga teachers every time sa mga classrooms na, ginawa ng gantong professor, ganito, ganyan.
Alam ko yung dahil sa nangyari, pinatanggal siya eh. Tapos, alam mo yun, parang na-inspired ako na may mga tao pa rin na kaya nila i-sacrifice kung ano yung living nila para lang magawa yung passion nila, yung art nila. So, parang wala sa kanila yun. Parang sabi ko, wow, parang ruthless tong artist na to. Parang, etong gusto kong mangyari. Walang limitasyon, walang boundaries. Kung ano yung gusto ko ilalahat ko. Pero ano yung mga nagigihad lang sa'yo, tol, yung, siyempre, hindi naman natin agad lahat yan maabot natin eh. Oo. Talagang butas ng karami mong dadaanan bago marating talaga yun. Yun yan. Yung totoong kaligayahan, yung tunay na kaligayahan. Tama. So, Yung aliw, madaling bilhin eh. Pero yung tunay na kaligayahan, panahon ng binibilang bago makamit yun. oo. Pero siguro sila, nung mga time na yun, siguro, papunta na sila talaga doon. Yeah. Kami, hanggang ngayon, until now, sa kasalukuyan, Tsaka, naghahanap pa rin ako. Actually, di ko pa rin alam ang talagang ano ko. Gusto ko gawin. Marami akong gusto gawin, pero yung talagang pupuntahan ko, hindi ko pa alam. kailangan, yung gusto mong gawin talaga, mag-focus ka talaga. Kumbaga, kasi kung marami kang gustong gawin, wala kang focus, walang mangyayari. Yeah. Hindi ka naman pwedeng mag-shoot ka lang ng film once a month, once a week. Si Michael Jordan, hindi naging Michael Jordan yan. Naglalaro lang siya ng basketball every weekend. Yes, tama ka dyan. Kaya yan din ang Pati sa pagtulog, naglalaro yun. panaginip niya, nagsushoot pa rin siya, no? Oo. So, kung gusto mo yung isang bagay, you need to be full-time. Exactly. Yeah. Yun nga sa, Yeah, ang problema ko sa ngayon. Yeah. Dahil, Pero, mahirap yun. mahirap, tol. Isang malaki sugal yun. Isang malaki sugal na wala ang kasiguraduhan. Walang kasiguraduhan. Pero, para sa akin, at least, sinubukan mo. Mm. Well, kasi sa... Sinubukan mo. Tsaka, patuloy lang. Hindi ka naman pwedeng maging artist lang ng pang isang linggo, isang buwan, isang taon. Yeah. Alam mo, yun din lagi kasi... ang artist, tingin ko, it's a way of living. Mhm. Parte ng buhay mo yan eh. Lahat ng nakikita mo sa paligid mo, pwedeng maging art yan eh. So, ikaw na rin nagsabi na way of living siya. So, kahit na, ang sa akin kasi, kaya ako sinasabi na marami akong gusto gawin. Kasi hindi lang naman sa isang klase ng art mo pwede gawin yung gusto mo. So, sabi mo rin, yung way of living ang art eh. So, Yeah. hindi rin magiging hadlang kahit papaano yung hindi ka nakapaggawa ng mga talagang hands-on na art araw-araw. Pero yung buhay mo araw-araw may plano ka, may naglalaro sa utak mo, Yeah, at yun ang naisusulat mo, Art of life. naitatabi mo, naisa sa buhay mo. That's Siguro art of parang life. that's enough for me. Pero hindi rin being lahat an ng artist. tao, kaya nilang gumawa ng nakikita nila, na kaya nilang isulat yung nakikita nila. Hindi. Oo. Well, Kailangan mo talaga may puso, tsaka nanggagaling sa puso talaga. Lahat ng bagay na gawin mo, kailangan galing sa puso. Hindi mo pwedeng alam mo lang. Kailangan may puso talaga. Pagka nauna ang puso, susunod na dyan ng isip mo, tsaka ang katawan mo. I believe na Yeah. they can na Puso, kailangan talaga. kaya nila isalarawan yung Mara- nakikita nila everyday in their own interpretation. Kasi hindi naman lahat ng artist may very good skills in terms of yung technical skills. Yeah. Hindi naman lahat meron, pero ang importante which is yung kung paano mo siya nilagay kung paano mo siya binigyan ng buhay. Sa akin, ang importante, para sa akin, ang magandang art, yung talagang hindi mo malimutan. Lalo na sa mga films. Para sa akin, pag maganda isang film, talagang pati sa pagtulog mo, nakikita mo pa rin yung pinanood mo. Hindi ka manood ka ng Hollywood film, naligayahan ka ng ilang oras pagkatapos doon. Wala na. Pero yung magandang film talagang shit, di mo malimutan. Pero ako,
pinili ko dito para makaangat ng konti, pero kaya ako nagpunta dito dahil mahal ko Pilipinas. Gusto kong matuto. Dahil kung nasa Pilipinas ka pa rin, hindi mo makikita yung hanggat di ka umaalis. Hanggat di ka umaalis sa Pilipinas, hindi mo makikita yung tinuturo pala sa'yo, mali. Tama. Makikita mo lang yun pag pupunta ka ng ibang bansa na, niloloko pala ako. Tama. Na yung pupunta ka ng ibang bansa na, niloloko pala ako. Tama. Na yung marami sa akin pinagkait na dapat pala noon pa na ibigay na sa akin. Mhm. Pero okay lang dahil, marami ka natutunan. Kaya nga sabi ko, kung yung mga bata dito ang swerte dahil wala na silang mga bagay pang dapat nilang kalimutan. Kamukha natin na, Kaya, Pero minsan okay din dahil at least tayo nadaanan natin. Pero ang hirap talaga kalimutan. Pinagdaanan mo. sabi nga ni Pete Lacaba, di ba? Parang tayong mga kalabaw, kahit anong hampas o hindi nagre-reklamo. So, siguro ganun talaga yung mga Pilipino, kung ano ibigay lang. Tayo mga Pilipino, kung ano ibigay lang, okay na tayo dun. Diba? Kaya, pero, nabubuhay tayo dahil hindi tayo nagre-reklamo, so hindi tayo pinapatay. Hindi kagaya ng mga baboy daw, sabi nga ni Pete Lacaba. Mga baboy, maingay. So, masaktan ng konti, maano ng konti, magalaw, nag-iingay. So, sila yung mga pinapatay. So, minsan di mo rin ako kung saan kalulugar doon sa dalawa eh. Pero, tiyak ko na tama siya na mga Pilipino, parang ang alabaw na hindi nga nagre-react sa mga ganong klaseng bagay. Kaya yun, patuloy lang nabubuhay. Hindi masyado nilang iniintindi. So, ayun. Yung araw na to, ano yung mga gusto mong pang gawin sa susunod pang mga panahon? At ano yung gusto mong maging? Gusto kong magkaroon ng maraming oras para gawin yung mga bagay na gusto ko. Gusto ko sana i-sacrifice yung mga malalaking bagay, kaya lang hindi ko alam kung kakayanin ko, pero susubukan kong pilitin. Kailangan mong sumugal. Kailangan kong sumugal. Wala akong kasiguraduhan Kailangan mong sumugal ng malaki. Malaki. Pero, yun ang plano ko. Once na nandun na ako, Pero tsaka pa ako pero kung hindi magsisimula ka, ulit. kung hindi ka susugal ng malaki, hindi ka rin, di ba? At least, masubukan. Actually, kahit man ako, natatakot eh. Hirap Diba? Ang hirap ng buhay, Kumbaga, Dahil di naman tayo lumaki na, hindi mo tayo asindero eh. Na lahat ng ating hilingin eh, pinaghihirapan natin yung bawat, kaya, ang tingin kong gagawin ko, gagawa ko ng paraan para yung oras na kinakain ng ibang ginagawa ko bukod dito, mailipat ko sa ibang oras na ginagawa ko ganito, na at the same time gumagawa ako ng pera. Parang siguro hanap ako ng trabaho na related dito sa ginagawa ko. So siguro doon mako-consider ko na rin yun as part ng buhay na gusto ko. And nakakakuha ko ng kakaunti para doon. At saka, kung ano yung gusto mong gawin mo na. Saglit lang ang buhay. Pero, saglit lang ang buhay, tol. So, gagawin ko tol, kaya lang. Alam ko, mahirap, nakakatakot, pero... Gusto ko lang maging totoo. Yeah. Pero, mahirap eh. Kung hindi ka susugal, walang mangyayari. Walang mangyayari talaga. Kaya, so, sabi ko nga, the Philippines worth gambling for. Diba? Kailan pa, di ba? Yung buhay natin, worth it na isugal eh. Kasi, wala tayo eh, Galing tayo sa wala. So, ano pa mawawala sa atin? Subukan na natin.
Ang hirap naman nung mamatay ka na hindi mo man lang sinubukan, di ba? So yung marami namang trabaho dyan na malapit sa gusto mo, di ba? So, Yun ang yun. so at least, kahit na maliit yung kinikita mo, masaya ka naman sa ginagawa mo. Di ba ang saya nun, yung buong buhay mo, yung trabaho mo, masaya ka sa ginagawa mo, Tapos, panalo ka na nun. Mhm. You know? Basta masaya ka sa ginagawa mo, panalo ka na nun. Hindi mo kailangan ng maraming pera eh. siguro hindi ko naman kailangan ibitaw eh. Humanap lang ako na parang mailipat ko sa... Like, madalas ko nadidinig sa mga magulang, o mag-nursing ka kasi malaki ang kita nun. Lagi na lang natin, priority ba talaga yung pera o kung saan ka masaya? Kailangan hanapin mo talaga kung saan ka sasaya. Kasi yung pagkuha ng isang kurso, habang buhay mo nang gagawin yan eh. So, kung gusto mo yung kinuha mong kurso, di habang buhay kang masaya. Yeah. Kailangan mong pag-isipan mabuti. Huwag kang makikinig kung kinig-inino lang. Pakinggan mo yung sarili mo. Total maikli lang. Nung unang taon ko nung college yun sa UST tol, ang kinuha kong kurso is nursing. So, nag-isang taon ako doon. Ang hindi alam ng magulang ko, yung second sem ko, nakadrop na. Hindi na ako pumapasok pero maalis ako ng bahay ng uniforme. Tapos nalaman ng mga kapatid ko, nagalit talaga sila sa akin. Tapos tinanong ko anong plano ko. Tapos sabi ko, ano ba plano mo? Galit talaga sila. Sabi ko, ship ako ng advertising arts. So yun, parang nung time na yun, parang naano ko rin na pinili ko na rin yung gusto ko na dito ako mapunta eh, na may sinacrifice na rin akong bagay. Siguro ulitin ko na lang siguro yung ganun, pero parang napakahirap dahil hindi ko alam, kasi mag-isa lang ako dito eh. Hindi ko walang susuporta sa akin, hindi katulad doon, kahit anong mangyari, pamilya mo nasa likod mo. Dito, pagka binitawan ko yung mga yun, hindi ko alam kung saan ako titira, saan ako pupult nung kakainin ko. So, pinakamaganda nga yung sinabi mo kanina, na hahanap na lang ako ng pagkakakitaan. Na trabaho, na malapit doon na sasaya ka. So, yun na lang siguro. Yeah. Ayos. Pero, huwag mo munang, mahirap ang buhay dito, kaya siyempre, pagsabayin mo, naghahanap ka, nagtatrabaho ka, naghahanap ka, pero, hanapin mo talaga kung saan ka talaga, yung sasaya. Actually, tol, masarap mabuhay mag-isa. Malungkot noon na, pero, yung pagiging mag-isa ko dito, nagamit ko sa parang, pag-isip, pag-iisip ng mga bagay sa sarili ko, sa iba. Paghahanda. Parang nabigyan ako ng oras sa sarili ko. Kailangan gamitin mo yung mga oras na yun, para makapagplano ka kahit pa paano. So nakatulong din siya. Hindi lang parang naging parang miserable yung buhay. Noong una, ganun, di ko masisi dahil ang laki-laki ng mundo, tas dito ako naiwalay, di ba? Pero later on, naging nagbago. Parang, sarap pala maging mag-isa rin. Nagagawa ko yung gusto mo. Yung diskarte ko, walang pumipigil sa akin. Pero pinagbabayaran yun. Hindi libre yun. Ayun lang. Tama ka dun. Yeah. Pinagbabayaran yun to. Pinagbabayaran yun. Hindi libre ang kalayaan. Kahit sa anong bagay. Walang kalayaan. Nakakulong pa rin tayo sa sistema, tol. Ang kalayaan nasa puso mo yun. Kung ano yung iniisip mo, yun na yun eh. Imagine, live your life in what you imagine. Kasi kung ano yung in-imagine mo, yun na yun eh. Yun yung mundo mo. Doon ako babagay. Live your life in what you imagine. Tama. So, dapat simulan na ngayon. Yeah, you see yung pelikula na Life is Beautiful. Yeah, Life is Beautiful. May gera, pero ginawa niyang, yung may anak siya, ginawa. Yung Life sa is Beautiful. Nazi. Yeah. Life is Beautiful. Life is Beautiful ba title doon? Yung komedyante siya, ginagawa niya comedy yung buhay yung buhay niya, tsaka yung anak niya. Niloko niya eh. Yung anak niya, niloko niya na meron ganito, meron laro lang to, laro. Oo nga eh. Pero,
Pero, don't you think mali yun? Hindi. Imagination yun tol eh. You know? Kasi kung minsan mas maganda pa ini-imagine mo kaysa yung tunay na nangyayari, di ba? Sabagay. Kasi yung ini-imagine mo, yun na yun eh. Ikaw na yun eh. Pero yung ano ko lang, yung sa bata na i-feed mo ng ganun, yun lang siguro yung naging ano. Hindi kasi, Ako, it's better na malaman niya na ganito. So, para in the future, makapag-ready siya. yung, Na ganito nangyayari dito, ganito to. So, dapat mapagandaan mo to. yung ano niya kasi, ayaw niyang masaktan yung anak niya. So, yun yung paraan niya na, Bagay, yun nga sabi mo gusto eh. niya na maging masaya yung ano niya, ayaw niya ma-feel tong nararamdaman niya. Siya na lang yung mag-absorb, you know, pero yung anak niya, gusto niya maging masaya. Siya Tama. na lang lahat ng tatanggap. Gaya na sabi mo, maraming ibig sabihin ng pagmamahal eh. Yeah, marami. Baka, dun niya inano yung pagmamahal niya eh. Sa pagbigay ng... Yeah, kung sino yung mas nasasaktan, yun yung nagmamahal. Pag di ka na nasasaktan, hindi ka na nagmamahal. Matakot ka pag hindi ka na Hindi ka nasasaktan. na nasasaktan. Yeah, Maraming ganun, no? yeah. Yun ang pagmamahal. Subukan mo, pag di ka na nasasaktan, eh, hindi ka na nagmamahal. Mas nakakatakot yun. Mas maganda rin nasasaktan ka. Dahil alam mo nagmamahal ka. Maganda ito. Yeah.